Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na ang latest patungkol sa binabantayan natin na si Bagyong Aghon ngayong araw ng Lunes as of 5 a.m. So unahin po muna natin yung latest na radar animation. Based po ito sa Doppler radar ng DAET. At nakikita po natin or kitang-kita po yung sentro nitong si Bagyong Aghon na mamataan na kumikilos papalayo ng ating Philippine landmass. As of 4 a.m. po, huli itong namataan sa layong 105 kilometers. Silangan po yan ng Baler Aurora at nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 170 kilometers per hour. And kitang-kita naman po yung movement or pagkilos nitong bagyo sa direksyong north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Although kung makikita po natin dito sa latest na satellite image, yung mga kaulapan po na associated dito kay Bagyong Aghon ay mostly naapektuhan na lamang po yung silangang bahagi ng Central at Southern Luzon pati na rin ng ilang bahagi ng Northern Luzon. So asahan pa rin po natin yung malalakas na mga pagulan sa mga nabanggit na lugar. Meanwhile, itong mga kaulapan po na mamataan natin na nakaapekto naman sa ilang bahagi ng Luzon pati sa may Western Visayas ay dulot po ng southwesterly wind flow. So asahan pa rin po natin magpapatuloy yung mga kalat-kalat mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon, pati na rin ng Kabisayaan. Meanwhile, kung makikita man po natin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin po or may nararanasan din po tayong mga pag-ulan pero hindi po siya tumatagal. So asahan pa rin po natin yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Dapo po tayo sa track or latest track nitong si Bagyong Aghon. Kung makikita po natin, generally northeastward yung kanyang magiging pagkilos throughout the forecast period at mananatili po itong typhoon category hanggang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. For the next 24 hours or sa darating na Tuesday ng umaga, mamamataan po itong nasa layong 325 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. And bahagyang bibilis yung pagkilos nitong si Bagyong Aghon. At by Wednesday, inaasahan po natin nasa 885 kilometers east-northeast po yan ng extreme northern Luzon. By Wednesday evening, possible na lumabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility and by Thursday, nasa labas na po ito ng PAR sa layong 1,560 kilometers east-northeast naman ng extreme northern Luzon. So ano po inaasahan natin na epekto nitong si Bagyong Aghon in terms of mga hangin, pati na rin mga pag-ulan. So nakataas pa rin po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2, although nakikita po natin na habang papalayo itong si Bagyong Aghon, nababawasan na po yung mga areas, nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal. For signal number 2, inaasahan pa rin po natin nakataas sa southeastern portion ng Isabela, pati na rin sa northern portion ng Aurora at Polillo Islands. Samantalang napapansin din po natin na nababawasan na po yung mga areas. Nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1, dyan po sa may northeastern at southern portion ng Isabela, pati na rin po sa eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya at nalalabing bahagi ng Aurora. Nakataas din po yung signal number 1 sa eastern portion ng Nueva Ecija, pati na rin po sa eastern portion ng Bulacan, northeastern portion ng Laguna, pati na rin buong Rizal, at nakataas pa rin ang signal number 1 sa northern at central portions ng Quezon, pati na rin sa western portions ng Camarines Norte. So ano po inaasahan natin in terms of yung mga areas po na apektado or nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal? Asahan pa rin po natin yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Aghon. So pinag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, kung nakita po natin sa satellite image, yung mga kaulapan na directly associated dito sa kay Bagyong Aghon ay mostly naapektuhan na lamang yung eastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora. Kaya kung may mga pag-ulan naman po nararanasan sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay dulot po ito ng epekto ng southwesterly wind flow. Babala pa rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung areas, mga karanas na malalakas mga pag-ulan, asahan pa rin po natin ang mga posibilidad ng mga pagbaha o landslides dulot ng malalakas na mga pag-ulan. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayong nakataas, lalong-lalo na dito sa may silangang baybayin ng Luzon, sa mga baybayin po ng Isabela, Cagayan, pati na rin po sa Aurora at Quezon kasama ang Polillo Islands. Delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At inaasahan pa rin po natin yung moderate to rough seas, lalong-lalo na dito po sa may eastern seaboards ng Cagayan at northern seaboards ng Bicol Region.
So, update lang po tayo sa magiging inaasahan po nating pagkilos nitong si Bagyong Aghon sa mga susunod na araw. So, for the next 2 days, inaasahan pa rin po natin mag-i-intensify itong si Bagyong Aghon habang tinatahak niya po yung Philippine Sea sa direksyong northeastward throughout the forecast period po yan, and possible exit nga ng PAR pagdating ng Wednesday afternoon or evening. Paglabas naman po ng PAR, ay inaasahan natin by Thursday, unti-unti na po siyang hihina or inaasahan po natin ang weakening trend pagdating mo po yan ng mid or late Wednesday. At yan lang mo po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Ingat po tayong lahat.